Hi Pangga, Energy FM. Pangga, we are number 106.7 Energy FM Pangga. Wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Sinabayan ko lang. Sinabayan ko lang. Kasi parang kulang kapag ganun lang, tapos hindi mo susundutan ng mataas din na energy. Ayun naman, sundot-sundot na yan eh. Hello po sa mga nakasundot ha, yung, alam mo yun, yung halimbawa sa basketball, no, talo na sana, nasundot, di ba? Nanalo, hindi mo alam kahit last 3 minutes na. Nasundot na pa, Oh. Napa UGH. Ganon ha, UGH. Hello po sa inyo. Basta good evening. Pahilo sa mga bagong dating na bisita, ang dami ha. Oo nga. Hello po. Ang daming tao ngayon. For Papa some Jackson, weird reasons. Parang Araneta Coliseum tayo ngayon. Hindi naman, mga ano lang naman, mga Cuneta Astrodome. Cuneta Astrodome pa lang muna. Mga ganun level. Parang Cuneta Astrodome para tayo nagko-concert ngayon dito. Hello. Hindi ko, alam mo, kahit kami ni Papa Jackson, hindi na namin naintindihan. Minsan nag-uusap kami, off-air, kaya pauwi na. Ba't kaya namin bisita, no? Mga ganyan. Hindi rin naman alam eh. Nag-aircon. Oh. And let's all welcome Kuya Far. Ayan. Ay, andyan ba? Nasa likod ng mahiwagang energy na yung mataas na boses. Siya po yan. Oo nga. Grabe, no? Dumugo yung anas niya nung sabi niyang ginawa yan. Oo, yung doon sa recording. Ang layo-layo niya na sa mic, ha? Mga 500 meters na sa mic. Abot pa rin. Ating kilometro. Parang S-Lex lang. Ay, naka. Uy, may caller na tayo. 500. Sino yan? Si Anda. Si Anda ng Rizal. Ang daming mga taga Rizal. Hello sa mga taga Rizal. Anda, magandang gabi. Hello po. Hello. Yung pangalan niya parang gay linggo, di ba? Parang pera. Anda. Bakit nga ba Anda ang tawag sa pera? Ako po ba? Pwede rin. Mag-buzzer ka. Pag sasagot, magbabuzzer. Survey po ba? Pag sasagot, magagano'n babuzzer. Bakit Baka alam mo, may alam ba yung explanation? Ba't Anda? Hindi ko po alam eh. See, tignan mo rin. Ba't parang galit siya ba? Anda. Di ba, bakit nga ba Anda? Baka may alam. Ako makipag-usap, masisigawan ako. Anda. Hindi nyo alam, guys. Walang may alam. Kuya Fer, ba't Anda? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko alam. I think it's a language from other country yata. Hindi ako sure. For this time, hindi ako sure. Anda. Ano yung Canada, pinaikli, ganyan. Hindi naman eh. Si Jay Mayuga nakantabay, Brad. Hi! Si Jay Mayuga. Napakagaling na yan. Photographer niyan. In Tagalog, maninyot. Maninyot. Yun ba talaga? Oo, no. Alam mo ba, speaking of yung photographer, gusto ko ma-experience yung old school na photography, yung pumuputok yung tapos di ba? Ba't ka tumatawa? Di ba? Hindi, di ba? Ano yung putok niya? Nakikilati ako. Ano ba? Ba't ka nakakaramdam ng sensation? Di ba? Hindi, di ba? Yung bombilya, pak, tapos ang lakas-lakas. Tapos, Paano? ba't pa? Oh my God! Ooh, I'm loving it. As ang galing, di ba? Yung photographer susuot doon sa may itim na cloth, yung tela. Di ba parang hindi ko alam kung ano nakikita niya doon, no? Nakasilip siyang ganyan, tapos okay na, one, tapos bibilang siya sa tapos may pipindutin siya, di ba? Tapos puputok na yung pag pumutok ba yun, sira na, di ba? Wala na yung Hindi bombilya. naman. It's actually old school film. Pero Kaya diba, siya pumapasok sa tela, Kuya Chico, kasi hindi niya makikita. Hindi, tsaka I think hindi pwede ma-expose kasi. Hindi lang din sa yun. light. Hindi lang din yun. Sa light. Kasi hindi niya makikita yung... Kasi dati wala pang viewfinder. So Kaya kailangan... nga naka-expose yung film. Di ba yung tapos plate isa pa lang yun. eh. Kaya kailangan walang kahit anong... Ikaw, Anda, ano bang... anong pinagkakaabalan mo ba? College ka ba? Nagtatrabaho ka na? Nagtatrabaho po. Bilang isang... Secret, bawal sabihin. Talaga, ito naman trabaho lang eh. Ano po public servant. Public servant. Okay. Sige, maganda yan ha, para sa bayan. Pero ano ang... Ayan. Walang abog-abog, maganda. Ano ang... Nag-ano ka ba, kolehiyo? Anong kursong kinuha sa college? Computer System Design and Programming. Social, ang haba. Computer System Design and Programming.
O, diba? Sige. Salamat sa pagtawag. Wala namin. Malamig ba? Ang init ngayon, di ba? Mainit ba sa Rizal din ngayon? Hindi, malamig dito eh. Eh, bakit may electric fan ka malamang dyan? Siyempre. O, yan. Kaya Alaman. malamig. Pero sa labas, di ba mainit? Kanina lang naglalakad kami ni Pendaflex sa may, dito lang sa may banda Ortigas. Siguro dahil daming building. Ang init-init pa rin kahit gabi na. Wala lang, na-share ko lang. Kayo naman. Papa Jackson, ikaw naman. Nalalamigan ka ba? Sige. Si Anda, kumusta ang love life? Yan. Problemado. Yon. Problemado. Ba't ang mga Pinoy, no? Number one problem talaga yung problema sa puso, no? Problemado, no? Bakit? May boyfriend? May asawa. May asawa na. Hindi po. May problemado ako kasi dati mahal ko siya. Ay, naku. Dati mahal ko siya. Okay. Ngayon mahal na mahal ko na siya. Ang kati ng problem. Ngayon mahal na mahal. O, dapat lang naman siguro ganun, di ba? Oo naman. Na as you move forward, mas tumitindi pa yung yung pagmamahal, no? Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal. Oo. Siya ba ganun din? Yung feel mo lang, di ba? Kasi Oo naman. Ang ganda-ganda ko kaya pagkasama ko siya. pinaparamdam ba niya sa yung napakaganda mo? Oo, kahit hindi nga ako maganda, sabihin niya sa akin maganda ako eh. At least sa'yo galing. Diba? Diba? At least swerte ka ibig sabihin sa asawa mo, diba? Correct. Kasi nga gano'n, pinaparamdam niyang napakaganda mo. Sa paanong paraan, halimbawa magkasama kayo, tatawid kayong tulay. Ano itutulak Para niya ako sa specific. tulay? Bakit doon? Pwede naman naglalakad lang sa kanto. Ano bang tawag niyo? Be, ganyan. Hindi. Be, ganda mo mauna. Gusto mo malaman? O sige, paano ba? Tawag niya sa akin, Yami. Yummy! Oo. Oh, yummy. Ganda ko, di ba? Oo. Hindi lang maganda, be. Yummy nga eh. Oo, correct. Yummy. Parang juicy lang, no? Sige. Kumusta ka naman? Okay naman po. Ox naman. Masaya naman, masaya. Sobra. Wala namang dinaramdam, wala namang masakit. Masakit ulo. Ayan. Kailan ang huling ihi? Anong oras ang huling ihi? Bago kayo tumawag ulit sa akin. Bago tumawag, gano'ng kadilaw? Dehydrated. Pag dehydrated, dilaw yan. Masyadong madilaw. Diba? Correct. Parang pineapple juice. Gano'ng Inumin kadilaw? ulit? Ha? Inumin ulit? Hindi. Huwag mo inumin na. Ang baruba naman kung iinumin mo ulit. Hindi mo inumin ulit. Tinatanong ko lang yung kulay, di ba? Magbabase tayo doon. Ano ka ba? May sweet tooth ka ba? Mahilig ka sa matamis? Sa ngayon hindi eh. Mamaya kaya, mga mga 12:30. Mamaya ang mga 12:32. Pwede rin. Pwede Hindi rin, pa pwede. rin eh. Pero may parating akong pagkain. Ba't ka ba tumawag, te? Gusto ko lang i-share yung love life ko. Meron na kami niyan, okay na kami. Meron ka, Papa Jackson? Well, Nag-expire na. Natigilan ako doon, Brad. kaya nga eh. Huwag ako pinapakialaman, ha? Sige. Sa lahat ng ayaw ko, ginaganyan ako eh. Sige kayo na lang dyan ha. Magsa-charge lang ako. Nagkaiwasan eh, no? Oo. Bigla ko na-realize, oo nga pala, wala akong sagot. Dyan lang kayo ha. Ay, Kuya Chico, babay na. Wala unahan na kita. Bye! Hayop ka! Ibang klase to si Anda eh. Kakaiba. Kanina lang masaya lang kami. Ibang klase. Talaga. Actually, tagal ko na kayo pinapakinggan eh. Ay nako, maraming thank you. Nakalimutan ko na lang ulit. Ha? Sabi ko kasi before, pag nagkaroon talaga ako ng telepono sa bahay, tatawag talaga ako dito. Unang Oo. kong tatawagan to. Yung iba nga ganyan eh, nagpakabit ng telepono para lang makatawag. Actually. Oo, hindi, totoo no. Sabi Totoo ko, naman ang lupit ha, talagang, diba, kasi ngayon, kumbaga yung landline, no, yung landline ay, O hindi landline yan. Ano ba? Landline. Walang Landline. D. landline, sabi nung tsahin ko eh. Landline. Landline. Diba pronounce mo yung D? Telepono na lang. Landline daw, landline. Landline Parang na. ano yan? Parang divide. Bakit ang daming silent? Diba? Divide. 20 divided by 2 equals 10 divided by 1. Divide by. Minsan di natin maintindihan sa mga Pinoy, no? Kinukulangan, minsan naman sinusobrahan. Actually. Kuya Chico, may question ako sa'yo. May sagot ako dyan, be. Chinese ka ba? Ha? Chinese hindi. Pinoy na Pinoy ako, no? Kasi ang Oo. lit ng mata mo, tapos ang lit din ng ilong mo.
Yung ilong. Wala nga akong ilong, buti nakita mo pa yun. Parang nahiya. Okay, kayo na nga lang talaga. Ano ba? Masasuntok ko to si Anda eh. Alam mo, pinaparealize mo sa amin yung mga yung mga dapat namin ikalungkot eh. Kanina na-realize mo, wala nga pala akong leeg, di ba sabi? Ngayon walang ilong. Halalala. Yung mata konti na lang. Kayo nang pinagpala. Kayo na ko, Anda. Siguro masiyahin ka talaga sa buhay, no? Opo, sobra. Oo. Kasi nagpapasaya talaga sa akin, dogs eh. Tsaka, Uy, dogs! Dogs? So you like dogs? You like dogs? I love dogs. You love dogs. Bakit na naman? Si asawa mo ba gusto rin ng dog? Hindi. Ay, ayaw niya. Pero, nadidevelop. Sa bagay, natuturo naman yan eh. Oo. Minsan ayaw niya nung dog, pero di ba, pwedeng, sige na nga, subukan na nga natin, di ba? Pwede naman yun eh. Kasi meron kasi akong 6 dogs before. Oy, ang dami Tapos yung pinakabunso, na in love siya dun. Sa dog. Oo, dun sa dog na yun. Buti di mo pinagsilosan. Okay lang, maganda pa rin ako Sa bagay. So, Diba? Diba, parang pareho kayo. Ilan ng dogs mo ngayon, Papa Jackson? 6 din? 7 na 9. po ako ngayon. Basta lahat-lahat, pag sinama ko yung aso na nahanay ko mga ano. Ang dami yung aso. Siyam na. Parami ng parami, no? At least, di ba? Dog lover. O, tama yan. Kasi nakakatanggal din sila ng stress. Oo, minsan mas okay pa yung mga aso, eh, no? Na pag darating ka, hindi maganda ba yun? Naiihipang sa sobrang excitement. Samantalang, di ba, yung kapatid mo, hindi ka irapan ka pa pagdating mo, eh. Ang bitter nung sounds na yun. Di ba? Andiyan ka na ba? Andiyan ka na pala. Wala man lang. Wala ka bang dala? Wala ba uwi? Yun ang hinahanap, eh. Yung mga aso, nasa kanto ka pa lang, hindi na yan magkandamayaw, eh. Kaya ayun. Tunog pa lang ng susi, alam na nila. Correct, no? Diba? Diyan, tsaka naaamoy ka na nila. Malakas kasi pang amoy ng mga aso. Hindi naman malakas. Okay lang. Anong okay? Anong okay na? naman Malakas eh. talaga ang pang-amoy nila. Malakas, pero ang more on sila is pandinig. Pinapakinggan kasi Bakit? nila yung paligid eh. For me, Bakit? For me lang naman eh. Sa bagay, Hindi sa ko man bagay. sinabi sa'yo, Sige. diba? Sa bagay nga naman. Sa bagay, sige. So for you, pandinig. Sa bagay, totoo yan, no? Pandinig. Malakas yung pandinig ng aso mo. Pero sa kanila, madami ka aso eh. Wala kang paborito. Meron. O, diba? Hindi mo mawawala. No, yung paborito, no? Siguro yung pinakamabait yan or pinaka-cute. Hindi. Na-spoiled ko kasi kaya siya bad to. Yung Japanese Spitz ko. Oh. Yan yung maliliit, di ba? Japanese. Medium, sir. Sa akin, medium eh. Yan ba yung kailangan ipapag-groom? Ay, hindi. Hindi ko siya pinapag-groom. Hindi, pero yung mahaba yung buhok niya. Japanese Spitz, meron si Papa Jackson nun eh. Hindi, Sino hindi siya doon pinapag-groom kasi Sino doon ang... Toshi. maganda na kasi si yung Toshi. Oo, yung mukhang fox. Medyo mukhang fox, no? Opo. Si Toshi. Mukhang fax na mukhang magnanakaw ng pagkain niya si Toshi. Ay, cute na si Toshi. He will do everything for a food. Pwede mo siyang pagulungin, kahit ano, pero pag walang pagkain, wala, hindi niya mapansinin. Parang si Snoopy din yan nung buhay pa. Oh, yun ang nakamiss. Nakakalungkot. Kung yung aso ko si Chuchu, dead sa din eh. Yun, hanggat, halimbawa, sasampa siya sa upuan, tapos lamesa may pagkain, no? Pero hindi siya kukuha, hindi siya Titignan magnanakaw. Titignan lang niya, tapos kakalabitin ka niya. Marunong siyang ganun. Walang nagturo dun, ha? Tapos hanggat di mo binibigyan, hindi niya kakainin. Pero si Snoopy's color, kahit turuan mo na yun, kahit reglahin ka dyan, bala, sasampa dun sa may mismong lamesa. Diba? Dun siya. Wala na, na-share ko lang. Kayo naman. Kayo naman. O siya, ba't ako yung nagkikwento? Di ba dapat ikaw? Ano bang pagkikwentuhan natin ngayon, Anda? Ano bang gusto mo pakagkwentuhan natin? Wala. Wala akong gustong pagkwentuhan natin. Kung wala naman dapat pagkwentuhan, edi wala naman. Carry lang. Gusto po, actually gusto ko i-share yung story namin ng husband ko. Oo nga. O sige, share mo na. Ano bang meron dyan? Ay, okay. Kasi, 8 years na po kami. Tapos, hindi ko alam kung bakit every time na magkasama kami, mas lalong tumatagal yung alam niyo yun, in love.
kahit mag-away kami, hindi pa rin nawawala. Okay. Ayun nga, ang problema ko is bakit ganun? Bakit mahal na Problema mahal ba ako? talaga yun? Be, problema ba talaga yun? Kaya maghihiwalay. Uy, na-bitter. Pero, di ba, problema ba yun? Maganda nga yun eh. Wala ka na. Ayos nga yun eh. Ang problema ko kaya dyan, alam mo kung ano? Pag nasa public place kami, bigla niya ako sasabihan ng maganda kahit mukha akong gusgusin. Ayaw mo pa nun? Minsan nakakahiya na kaya. Scoop, deep inside, kinikilig ka naman talaga Oo eh. naman. Di ba? Alam mo, ang swerte mo kasi yung iba nga, yan ang problema eh. O, sino yun? Malay. Hindi. Pero yung iba dyan, hindi ko naman sila kilala. Walang pangalan? Hindi ko, wala. Journaline. Nanguhula na naman ako ng pangalan. Oo nga, di ba? Yung iba ganyan ang problema na hindi man lang daw nila maramdaman yung boyfriend nila na mas mabuti pa nga daw, mas okay pa nga daw yung yung hindi sila, di ba? Pero parang sila kaysa naman sa kayo nga parang hindi naman. Hindi mo maramdaman, hindi nag-e-exist. Di ba? So at least ikaw, alam mo na yung attention niya nasa iyo. Di, masaya buhay. Oo, wala pala talaga akong problema eh. Sige. Ayun. Di, alam mo na ha. Actually, gusto ko pag-usapan about sa dogs. Hindi talaga sa love life. Si Papa Jackson maraming dogs. Rescuer Wala po eh. kasi ako. Maganda yan ha. Maganda yan. Tapos marami akong inaalaga ang dog. Iilan lang yung mga ganyan eh. Si Jonalyn, rescuer. Di ba? Talaga? Sila yung Anika. Hindi naman lahat ganyan kasi. Di ba iba lang, maaawa lang pero wala Hindi ka na only rescue enough eh. Correct, kasi Not all. Hindi naman po kasi talaga hindi lahat matutulungan mo. totoo naman. Tsaka kasi kapag di ba mag-rescue ka, siyempre effortan mo din yan eh. Pagka nasa iyo na, aalagaan mo na. Kung marami ka nang mare-rescue. Tama. Diba? So kailangan puso din yung kailangan dyan. Salamat sa pagtawag, Anda. Thank you. Bye-bye. 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 Si Anda ng Rizal, mga bangga, walang problema. Bala ko siyang gawa ng problema eh. Tayo kaya ang gumawa ng problema, no? Di ba? Ayo. Ba't po tumawag? Wala lang po, walang problema. Gagawan ka po namin, ganyan. Ano ba yung kakayanin nyo lang? Hanggang saan? Di ba? Yun nasa borderline na mababuang ka na. May mga ganyan kasi. 7212429 mga pangga-callers. Kuya Chico, bumati muna tayo. We've got tons of greetings here. Uy, maraming salamat sa mga taong lagi nandito po sa booth ng Energy FM. Marami pong salamat. Thank you very much. Kuya Chico, unahin ko na. Hello sa mga tropa ko. Ayan. Ano to? Orada. Ano to? Ura-urada. Ang pangit kasi ng suot. Tinan mo, parang ota-orada Susubo ko sa ito. Yan, mag-decide gumala. Hello kay Jinchi, patawarin mo na ako sa gagawin ko, sabi ni JM. Huwag mong patawarin. Yun nga, ura-urada mag-decide gumala. Ibig sabihin, biglaan. Patawarin. Advance happy birthday, Claire, Jillian. Hello to my sisters, Pinky and Jessa. Hamila from Jeline. Maligayang bati po. Hello to Domingo family, Mama Gina, Papakado, Ate Jan, Ate Fab, Aaron, Ading Kuya Bilog, Baby Gia, ABG family, Eliza, Jerlyn, Jenilyn, St. Louis College, Valenzuela. Ma'am, ang dami naman ito. Hayop. Sa kanila yan. Ma'am Jam, Ma'am Jenil, Ma'am Chris, Binibining Kim, Ma'am Chloe, Ma'am Badeth, Ma'am Eileen, Ma'am Mayan, Ma'am Joan. Pwede bang wala na yung ma'am? Pangalan na lang, first na lang. Sir Roddy, Sir Ryan, Sir Max, Sir Jesse, mga PUPS, BSED Math, Batch 27 especially, Marie Chris from Maain. Happy graduation sa mga taga-pamanta sa lungsod ng Valenzuela, Batch 2018. Hi sa Villa family, Billy Macmac, Aling Nora, Papa Ben, at sa mga botet, Giselle, Marie Chris, Sheila, Navilin, Hanali. Pinagod ang itong batang to. Teka ka. Teka ka. Ito muna. Hello sa mga friends namin, si Jonas Marinel, John Ray, Jamina, Steph, sa Amigas. Binabati namin ng mga taga-probe and
Tol. Happy weekend po. Binisita namin si Kuya Chico Tapa Jackson. Mainggit kayo please. Bleh. Rica Bell and DJ. Kayo yan? Pag-FEU to eh. Hello Chico, at yung pang 128 na fan mo, pabati ako. Si Mar San Pedro, pabati rin ang best kong si Geneva Tirado at sa team Woo na busy sa thesis. Good luck! Ha-defense ninyo, ayan, bukas kay Elizabeth Ojales at Kate Natividad at kay Camille Morales na di ka mahal niyan, sabi dito. May mga bitter talaga, no? Okay, batiin ko lang si Marlon J. Pondevida at saka si Barbie Dal Jen Pondevida na fanay na fanay daw. Oo nga. Tapos mamaya paalala mo, gagawa tayo ng may pa video greeting si Mami Marilyn Hilario. Kasi mag 50th birthday eh. Marilyn Monroe, yeah. O yan ha. O ito, tirahin ko na ba to? Hi! Sa mahal ko na si Brenda Lee ng Tarlac City. Always take care and wag masyado pinapagod sarili sa work. I love you, mommy. I miss you. See you soon from Daddy Marnil ng Nueva Ecija. Shout out sa mga kasama ko sa coach training na natatapos lang kanina. Congrats sa The Masters. Safety officers na tayo from Marnil nga. Ang Tecora family, si Angelo Garcia, LJ Benedicto, Juvie Mercado, Edmund Austria, Carl San Pascual, Christine Paraba, sabi ni Eya. Happy birthday sa girlfriend ko, si Eya Ocaris. Andito lang ako lagi sa'yo. Sabay kukunin ang mga pangarap sa buhay. Hanep! I love you so much, sabi ni Vince. Caller, mamaya na yan. Sige. At nasa linya ay taga Rizal ulit at mabenta ang mga taga Rizal na si Jessa. Magandang gabi sa'yo, Jessa. Yes, good evening. Good evening. Si Jessa ay 34 years old. Napakabini-bini naman ang pagka-good evening niya. Parang mahinhin. Si Ate Jessa. Mahinhin ka ba? Not exactly. Not exactly. Sakto lang. Oh. Saktuhan lang. Sige. Louder, ma'am? Sige. Si Ate Jessa. O sige, pero bumulong. Bakit parang malungkot ka, Ate Jessa? Sobrang lungkot, hindi lang malungkot. Wala. Oo, no, halata sa boses eh. Pero before we go to your story, para lang give us a background, anong pinagkakaabalahan ni Ate Jessa sa buhay? Business lang. May makalang business. Maganda kaya yan, may sariling business, no? Business. Hindi rin masyado. Pag okay. Pag minsan, Ma'am, ba't dikit niyo pala sa telepono? nakadikit na eh. I don't know kung paano nga to ilakas eh. Ay, kawawa naman. Nalungkot na lang ako. Wala na ako nagawa. Sige, pakulungin niyo na lang po ng kamay, ha? Nakalagay na dun sa high eh. Bakit ayaw niya pang lumakas? Yan, okay na po, ma'am. Kaya na. Ayan. G na po, G. Gina. Business, no? May sariling business. So, minsan matumal talaga, no? Minsan parang araw-araw Pasko, no? So, okay naman. Sige. Bakit malungkot si Ate Jessa? Eh kasi parang married na ako for 8 years. Eh kasi parang this time parang magiging single yata ako. Bakit? Recently lang, parang like 3 days ago. Okay. Nagkameron kami ng problema. Tapos umabot ng, alam mo yun, nagkameron na kami ng, nag-away kami. Tapos nagkameron na ng sakitan. Sakitan, physical. Okay. Eh, ngayon, pinabarangay ko. Umabot kayo sa ganun, no? Umabot eh. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko o hindi. Okay. Pero would you mind telling us ano ba yung pinag-awayan ninyo? Actually, para umabot kayo doon. Ang lagi kaming nag-aaway, ang pinag-aaway namin dalawa is about sa pag-iinom. Oh, okay. Hindi ko naman binabawalan mag-inom kasi nga okay lang naman yun. Kaso lang minsan, sumusobra na. Oo, by saying sobra, papaano yung sobra? Like, every other day or minsan like, every other day, 3 times a week, ganun. Ang sa akin lang, binibigyan ko siya kasi ng oras, which is
sa bahay lang kasi ako kasi nga may business ako. Tapos pag magiinom siya, sabi ko sa kanya, okay lang, pinapayagan ko, hindi ko naman pwedeng bawalan kasi nga nakilala ko siya na ganun eh. Ayun, sabi ko sa kanya, sana na lang umuwi ka sa bahay, at least 3 o'clock nasa bahay ka na. Kasi umaalis naman siya pag magiinom, di ba? Sobrang aga naman. Like, minsan nga sobrang aga, 9 o'clock or kaya mga 12, umaalis na siya. So, 12 ng tanghali? Tanghali yan, 9 ng umaga Oo. para uminom? Hindi naman. Yung pag-alis niya na yun, pupunta na siya sabagay. sa bahay ng friends. Pero hindi ko naman sure kung nagiinom na sila ng ganong oras. Okay. Tapos uuwi, madaling araw na. Oo, ganon. Binibigyan ko siya ng oras kahit ng 3. Sabi ko, at least 3 nasa bahay ka na. Kaso lang, hindi eh. Pag nandun siya, most of the time, umuwi siya pag sisikat na rin yung araw. At least consistent. Hindi. Umuwi maaga na, no? Wait lang, Jessa. Mm. Sagutin lang namin yung tanong mo just to get it over with. Ano yung kanina, tama bang pinabarangay ko? Tama. Mm. Don't feel bad about doing it. Di ba? Dapat nga pinapulis mo pa eh. Di ba? Pero tama yung tanong kay Chico, bakit ba nauwi sa ganon? Kasi may mga sitwasyon kasi na trigger. Pero kung ganyan ang eksena ninyo, well, you have all the rights to feel, di ba? To be discouraged na baka, di ba, yung idea kay Chico na baka maging single siya. Pero I don't think so. Feeling ko ano lang to. It's one tragic and chaotic part of your marriage na I'm sure you will learn lessons from. Kamusta na kayo ngayon? Actually, ang problema ko ngayon, yung family Konting lakas ko, parang naiipit na ako sa gitna kasi ngayon. Kasi Bakit? yung family ko parang ayaw na. Ang hirap kasi parang. O syempre, nalaman nila na nasaktan ka. Normal yan. Pamilya mo eh. Ang hirap kasi parang ngayon. Parang ako pa yung alam mo yung akong naagrabyado pero ako yung naiipit sa gitna. Tapos parang ako pa yung magre-reach out para lang. At ikwento mo sa amin kung ano ba yung tinutukoy mo sa ganyan. Kasi nga, mahal na mahal ko yung asawa ko eh. Okay. Hindi ko alam, kaya nga sabi ko hindi ko alam kasi parang ngayon ang issue na hindi na yung sinaktan ako kasi ngayon parang ang nagiging issue na bakit umabot sa barangay. O na which is ikaw yung gumawa, di ba? Oo, parang ngayon ang issue kaya hindi kami magkakaayos dahil doon. Kamusta kayo ng mister mo ngayon? Actually, sa totoo lang, ako pa yung unang nag-reach out sa kanya. Kamusta kayo ngayon? Ngayon, hindi. Parang ayaw niya nang umuwi dito sa bahay. Nasaan ba siya? Nasa bahay ng parents niya. Okay. But you guys are talking again? Last kami nag-usap kahapon. Okay. Kamusta? Ano ang ano? Sabi niya, mag-isip na lang daw muna kami. Ano ba nangyari pag uwi niya ng madaling araw? Anong ginawa? Ng madaling araw. Actually, Lakas naman konti, ate, please. Oh. Actually, sanay na kasi ako sa kanya yung verbal abuse. Okay lang sa akin yun eh. Sanay na ako. Dapat dun nga eh. hindi ka sanay doon eh. Dapat nga mali Actually. yun. Oo nga eh. Kaso lang, nandun eh. Kaso lang, minsan kasi napupuno din ako. Oo naman. Mga ganon. Tapos nung napuno ako, dinuro ko siya. Siguro, nasaktan ko siya. Yung kuko ko, sumabit sa mukha niya. Kasi, Hindi siguro, masakit talaga. Sakit talaga yun. Pag tumama nga, masakit naman talaga yun. oo, kasi nga, nasaktan din naman ako sa mga sinabi niya. Siya na nga yung umuwi ng ganong oras. Tapos pag siya pa yung, alam mo yun, yung may ganang magtaas ng boses, nakakahiya. May anak kayo. Wala. Alam mo kay Chico Gandan, Jessa, alright. If the question is maayos ba kayo, I'm very, very positive kay Chico na maayos to. But you know what, your story is a reflection of a deeper problem. Okay, ganito You stay at home kasi may business ka, tama? Opo. Ano work ni Mister? Nagda-drive siya. Nag-drive siya, alright. Meron kasing it says so much kay Chico, yung sinabi ni Jessa na 3 times a week, every other day, nasa barkada si Kuya. Di ba? And he leaves very early in the day and comes home, di ba? Patapos na ang gabi. Tama, di ba? Hindi naman yung every other day, yung nasa barkada siya. Yung minsan kasi, pagtapos ng work niya, dumidiretso siya na doon instead of going home para, di ba, inaabot siya ng umaga doon. Okay, whatever it is, no? Alam mo kay Chico, that says so much.
Why is he not excited to go home to you? Yun na nga po rin ang pili kong sinasakit sa utak ko. Baka kailangan i-give up ko na. Baka kasi... Hindi, wag ka mag-graping. Tinatanong kita. I don't know. What? Just... Pataas ng maturan to, no? Hindi, ate, kasi diba, ang dating, mas nag-i-enjoy siyang kasama yung mga tropa niya, no? Kesa sa'yo. Oo, At yun na nga. lagi, okay lang naman yan di ba? Every now and then, syempre tropa yan Pero yung sabi mo palagi, no, every other day, it's as if wala siyang, hindi siya nakakakuha ng, something sa'yo na para ika-enjoy niya or masaya siya pagka kayo. Bakit ate? Ano kaya meron? Ano kayang kulang? Kasi ganito, alright, yes, I want you to be very, to be brutally honest, okay? Kasi, medyo ko naniniwala kung babalikan kayo, maaayos kayo. When there are two people fighting very passionately, ang lalim ng pag-ibig ng dalawang yan Kasi they're so passionate to fight, ibig sabihin ganun kalalim yung pagmamahal sa bawat isa. Ngayon may mga mag-jowa na kung mag-away, magpapatayan na talaga. Pero makikita mo, hindi nag-iiwalay kasi ganun sila ka-passionate Even away, even love-making, even the way they express themselves, sobrang passionate sila. At I think nandun kayo sa category na yan. Alright? Now, kaya ko sinasabi sa ito ate is that I'm asking you, bakit kaya hindi siya umuwi? Di ba instead na umuwi sa'yo sa barkada siya? Kasi if you will be honest to us, it is something that you can improve on pag naayos nyo to. Ibig sabihin, may pwede kayong i-improve Give him the reason to come home earlier. Correct. Give him something to look forward to. Give him something to be excited about para umuwi siya. We are not telling you it's your fault. Alright, yes, there will always be two sides of the story, di ba? It could either be you triggered him, it could either be wala talaga siyang kwentang at hayop siyang lalaki, di ba? But then again, we shouldn't forget kay Chico, asawa mo to di ba? And you will fix this. Tama mali? Tama. Mahal na mahal mo sa'yo galing ka, tama? Opo. So pag naayos nyo na, kasi bukas makalawa ate, magsiping lang kayo, baka maayos nyo na to. For a lot of couples kay Chico, pag paraan na pagbabati yan. Diba? They make love, pak, tapos, nang hindi na pag-usapan. Natatapos doon. Pag dumating yung punto ate na, halimbawa naayos to, na hindi nyo na pag-usapan, because sometimes it's awkward to talk about emotions, ano ang babaguhin ninyo? Ikaw ang kausap namin. Now, you better answer it, di ba? Sa amin, what will you improve? What will you adjust? What have you learned sa away? Ano kaya? Actually, ang lagi niyang hinihiling sa akin pag ganyan, pabayaan ko na lang siya. Huwag ko na lang siyang intindihin, huwag ko na lang siyang pansinin pag umuwi siya ng ganun. Hindi ate, kasi yung umuwi siya ng ganun, after effect na yan Diba? Kasi pa pwedeng hindi siya umuwi ng ganun dahil hindi siya aalis. Tama? Alright? Nagets mo yung punto? Oo. Okay. What will you improve on? Or at least, ano sa tingin mo yung kailangan i-improve? Diba? Para he will spend lesser time with barkada and more time with you. Correct. Kumbaga, we are trying to reassess, di ba, yung mga, kasi dati okay, malamang okay kayo, hindi naman kayo ganyan Kaya mo siya binoproblema kasi napansin mo na nagbago. Di ba? At yung mga pagbabago, triggered lang naman din yan ng mga nangyaring, Pero alam mo, ever since naman na kinasal kami, ganun na siya. Ay, di ibig sabihin na sanay siya. Okay. He thought it's okay. Pagkukulang mo yun natin. Siya doon naging maluwag. Actually, sa totoo lang, nung kinasal kami, mas naman siya, naglaylaw siya. Naglaylaw pa yun, ha? Pero sinasabi mo yan sa kanya? Alam niya na concern mo yan? Oo. Yun ang sinasabi ko. Ang hirap kasi sa kanya intindihin. Ang hirap, lagi na lang niyang pinopoint out sa akin, intindihin ko na lang siya. Hindi naman pwede yung ganun kay Chico. Hindi, di ba? Intindihin bakit? Ano bang Hindi kailangan pwede mo? yan. No. Kasi sabi niya, yun daw yung way of relaxation niya after work. Ganun. Hindi, okay, ganito alright. Ganito, Jessa, please dance to the tune di ba? We're trying to play for you here. Ang sinasabi namin sa'yo, kasi we can talk all night long sa kung paano nangyari. Alright? And there's nothing we can do. Kahit maglabas ako ng genie kamukha ni Chico dito, we can never, di ba, come up with a magic para ibalik yung nangyari. Nag-gets mo yung punto ko? Oh, yes. Alright. If your question is, maaayos ba to? Gusto niyo lang dalawa, maaayos yan. Yung pamilya ninyo, ate, magbabati rin yan.
i-effortan mo lang yung family mo, ate, para matanggap siya, i-effortan nyo lang yung family niya para di ba, para hindi na magalit sa iyo, para maintindihan ka, di ba? Miscommunication, misunderstanding lang to eh. Ang tinatanong namin, kung sakaling at dumating na yung puntong na ayos na kayo and you're going home to the same house again and everything is back to normal, di ba, the old routine, ano ang babaguhin mo? For him to come home earlier, di ba, sa iyo, na excited siya, rather than go to his friends. It's better be proactive than reactive. Kasi pag reactive ate, di ba, paliwanag mo. Hirapan ako eh. Okay, ganito. May ballpen ba kayo dyan? Ano ba? Pero, di ba, tama yun. Di ba, yung kasi when you're being reactive, ano ka na lang eh, sinasakyan mo na lang eh, di ba? Yung reaction mo o yung mga kilos mo ay nakadepende sa kung ano yung ginagawa niya. Which I think ito na eh. Ito ka ngayon eh, di ba? When you say kasi proactive, pwedeng gagawa mo ng paraan, di ba? Para hindi ka na mapunta doon sa punto na kung saan magre-react ka na lang na magre-react. Yes. Tatanggapin mo na lang. So, kapag may napapansin kang problema, no, proactive, mag-i-initiate ka na. Ano bang meron? Ano bang magre-reassess ka na pwedeng ganyan? Magluto kaya ako ng sinigang ngayon at i-text ko siya. Uwi ka maaga, may sinigang sa birthday kumain. I think yan yung lagi niya din pinupoint out sa akin. To be honest, hindi talaga ako marunong magluto. So I guess yan ang kailangan ko. Ate, you've been together for 8 years. Alam na naman yun. Di ba? Alam mo, kung hindi mo, yung hindi ka marunong magluto, nag-asawa ka, okay yan eh. Di ba? Alam mo, eto sa lahat ng lalaki na nakikinig sa atin, pag sinabi niyo sa jowa niyo, kahit di ka marunong magluto balang araw, okay lang sa akin, sinungaling kayo. Sinungaling kayo. Pag nagsama kayo ng asawa mo sa isang bahay at di ka marunong magluto, it will matter big time. It will matter. Ang kasi, ang sa aming dalawa kasi, yun ang hilig niya, magluto. Wala na, siguro may tagaluto kayo. Diba? Ayun na nga, kasi nga, ako talaga, pagising ko talaga, everything is prepared, nakakain na lang ako. Kasi nga, yun talaga yung gusto niyang gawin. Ate, amo ako, iwanan kita talaga. Pag ako lalaki, sorry pasensya ka na. Kasi ate, yung tinamad ka, yung siya nag-effort, okay lang yun eh. Pero yung hindi ka nag-effort para matutunan, ibang usapan yun eh. Diba? Ibang usapan yung hindi ka nag-effort. At yun ka exactly. Naman, kaya naman pala eh. Ba't naman uuwi yan ate? Diba? Sarili pa niya sikap yung kanyang kakainin. Hindi mag-Jollibee na lang sa kanto yan. Sabagay, tama ka naman. Ano ko naman yan. Bago pa tumawag dito, Jess, alam mo na yan ang mali sa'yo. Hindi ko na kasi nga kailangan na lagi ko kasing sobrang busy talaga ako at siya yung hindi. Alam mo yun, yung siya kasi yung may time. Ate, andun na tayo. But I guess you can find at least one or two meals every week. Diba? Pag mo sabi sa akin sa 7 araw ba kung kwentahan kita ng ilang oras meron sa linggo, kakabsado ko yan. Mag-networking ako, alam ko yan. Spill ko yan. Diba? Ibig sabihin nito, Jessa, hindi mo in-effortan na matuto man lang 1 or 2 meal, di ba? Yung ganito, kaya check yung logic nito. Marami akong kilala nag-office, di ba? Na kaya nilang planchahin yung sarili nilang damit. Meron silang kasambahay na kayang planchahin yung damit, but ayaw nila. They want his wife, to press yung damit para sa kanya. Why? Because he is so proud wearing yung damit na asawa niya ang nagplancha. Okay. Ayaw niya ipagawa sa iba. It's not about wearing yung naplanchang damit. It's the thought that went behind it. It's not about the sinigang eh. When a father and son, di ba, they go out to fish, they're not actually there for fishing. Kasi pwede sila mabili sa kanto eh. Actually. They're there to spend time together. Bonding. Yun, di ba? When he wants to, at least ate, makatikim ng niluto, di ba, ng sinigang or ano man pwede mo luto, kahit nalaki mo lang yan ate, di ba, it's the effort that went with it. Eh kung hindi mo ina-effortan, kahit ako hatid ako sa tropa ko, mag-iinom na lang kami. Ba't ako uuwi? Hindi naman talaga siya nagdi-dinner sa bahay eh. Kasi dinner time sa labas talaga yun. Stupid ka sa katwiran mo. So hindi ka magluluto dahil hindi siya nag-effort? Nag-effort ako. Alam mo, ganito Jessa, ganito ha. Alright. I want you to be honest ha. Nag-away kayo, di ba mo siya last stress, tama? Kung may lutong ulam, nag-away kaya kayo? Seryosong tanong to ha. Kung may lutong ulam, nag-away kaya kayo? Hindi, bakit? Kakain siya eh. Magkakwentuhan kayo eh.
Tama? Hindi. Ang nangyari, O, di mali pag ako, uuwi sorry. siya, Oh. ang nangyari, pag ganun, pag uuwi siya, lagi siyang may pasalubong sa akin. Buti Kasi pa siya, parang no? yun yung way niya, para at least yung galit ko, hindi masyadong yun talaga yung ano niya. Okay. Siya yung laging may dalang pagkain pag uuwi. Ang sinasabi ko ate, kung nagluto ka ng pagkain noon, if it's been a culture sa inyong dalawa, that you prepare something for your husband, di ba, mamiminimize yung friction. And most likely, he'll come home earlier. Kasi imagine mo ate, sa ating usapan ngayon, di ba, it's very clear he is thoughtful. Tama? Yes. And he will appreciate thoughtfulness. Pag nagluto ka uwi, mas maaga yan. Jess, naintindihan natin, baka nga, kariruman ka, may business ka, nagtrabaho ka, nag-gets mo yung punto, di ba? Baka nga, di ba, sobrang busy ka, but then again, you have to make time for your husband. I mean, nagpakasal ka kasi, nag-asawa ka eh. It comes along with it eh. Di ba? Nag-gets mo yung punto? Oo, nagets ko naman. Nagets ko yung alam ko naman yun eh. Okay, natapos na ako. Ikaw na, next ka na. Pero hindi, Tas, bukod sa mga luto-luto, gusto ko malaman, bukod sa mga luto, kasi pwedeng, alam mo yun, pwedeng hindi lang naman din yan eh. Bukod sa luto, wala na bang parang ganyan yung issue. Pero hindi, it's not about kung nagluluto ka o hindi. Wala na bang ibang wala na. Actually, ever since, yun lang naman ang issue naming dalawa, yung pag-iinom. Wala na kaming ibang pinag-aawayan, yun lang. Hindi sa kanya yung Ay, sa'yo. wait lang, umintulo ko. Bakit? Totoo yan? Oo, promise. Yes, ha? Oo, totoo. Totoo? Not because he's not telling you na gusto niya ng luto mo, hindi ka gagalaw. Not because he's not telling you na gusto niya yon, hindi issue yon. You were so, di ba, nag-relax ka na eh. Well, nakasanayan na, no? So dahil wala siyang sinabi, hindi kasi nagreklamo si Mister eh. Gusto niya na. Ate ganito naintindihan ka namin, Jessa, nasaktan ka. Alright? And on behalf of your husband, ako na humihingi ng tawad sa'yo. If you feel bad about, di ba, pinabarangay mo yung Mister mo, you did the right thing. Di ba? Dapat nga pinakulong pa yun one day eh. Sinaktan ka eh, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito ate is that pag bumalik na siya, alright? Pag naayos na, pag yung routine na nagbalik sa dating routine, ano ang i-improve mo? If you are combative, if you wrestle with the idea na kailangan mong effortan yung mister mo, di ba, to at least promote yung peaceful, di ba, na samahan ninyo, di mag-aaway din kayo ulit. You go back to the same routine. Ano yun? Di walay. Ngangi. Correct. Kasi ang point, may kailangang baguhin, may kailangang i-improve, may kailangang i-adjust. Yun eh. Now, kung ang dating, kaya nga tayo nag-uusap kasi nahihirapan ka naman, Jessa. So, mas magandang naririnig natin na sa part mo manggagaling yung adjustment and kung ano man yan, di ba? Pero if you will keep on telling us na ang problema lang naman ever since ay yung pag-inom-inom niya eh. So, ang dating, okay, kung babalik tayo, sabi ni Papa Jackson, maging okay kayo. So, si Kuya lang din yung kailangan mag-adjust, yun ba yun? Kailangan lang ba niya umuwi ng mas maaga? Kailangan lang ba niyang i-lessen yung time niya sa mga barkada niya? Pero babalik nga tayo dun sa give him time, give him reasons. Diba? If not reasons, kahit isa lang reason. Diba? Para mag-spend siya ng time sa'yo. So, ibig sabihin, to put it short, ikaw yung mag-adjust. Kasi ikaw naman nahihirapan eh. Hindi siya nahihirapan, okay siya eh. Nasaktan lang siya kaya nasa nagreklamo eh. Of course not, Papa Jack. That was so unfair. Papa Jackson po. Ay, Papa Jackson, sorry. Kasi yun yung malinaw na okay, may si Kuya, ito yung problema niya, no. Alam mo kung ano nakakainis dito kay Chico? Ano? Jess, alam mo ano? Eto, nag-uusap tayo. Pero hindi ka namin maringgan at maramdaman na nagkukumit ka na, opo, gagawin ko na, wala eh. Hindi ka namin narinig mag-commit eh. Ang
ang ano ko kasi, ang problema ko ngayon, willing na akong i-accept siya. Alam niyo yung parang I will do my best. Ang pinoproblema ko ngayon kasi nga nakapagitan na kasi ako dito sa family ko, which is alam ko na kahit naman madaling sabihin. Ate, I know that, di ba, big factor yung family mo, but you are married, di ba? You are another, di ba, entity. Separate kayo. Your decision and your husband, di ba, is the final decision kasi mag-asawa kayo eh. Mag-asawa kayo. Decision nyo yan. Your family will be or might be disappointed, but it's your decision. Kayong dalawa kasi mag-asawa kayo. You are going to disappoint people. Maybe you are going to, di ba, to make people happier pag nagbalikan kayo, di ba, or what not. Pero ate, magbabalikan kayo niya kasi gusto nyo. Sure ako magbabalikan kayo niyan. Mag-asawa kayo eh. Nag-uusap na kayo kahapon. Magbabalikan kayo niyan. Di ba? Kung yun lang ang iniisip mo ate, madali important yan. Very minor yung problem na yan. Yung problema ang iniisip mo ngayon ate, yan ang effect lang nung nangyari. Na kung wala kang mabaguhin, mangyayari ulit yan. May eksena ulit. Di ba? Long term yung iniisip ng solusyon natin. Magluto ka. Di ba? Tapos pag ano, tapos ipatong mo sa katawan mo para pag niya, nakahain ka sa lamesa. Kainin ka niya pag ano. I mean, dalawa lang kayo sa buhay. Ano ka ba? Nagets mo yung punto natin? Yes. Ate, ganito ano. Sa lahat ng lalaki babae nakikinig ha. I want you to remember this. Okay? Huwag niyong kalilimutan, di ba, na kung bakit kayo may relasyon ay dahil alipin ng alindog mo si kuya. Period. Kaya kayo naging magjowa kasi alipin siya ng alindog mo. Huwag mong kalilimutan na pwede mong gamitin yung charm mo anytime mo gustuhin. But sometimes you refuse to do so. Tama, Jessa? Tama? Oo. Oh. Eh, bala eh. Gamitin mo alindog mo. Anong tawagan nyo? Secret. Baka nakikinig. Laging nakikinig sa Ate, kung nakikinig yan, malamang kilala niya ikaw yan. Asawa ka niya eh. Kaya nga. Tawagan nyo. Pumili ka. Babsi. First, ano na? B. Bagsi. Babsi. Sige. Baboy. Sige. Kayo muna dyan ha. Magcha-charge lang ako. Nagtampo. Magcha-charge muna ako. Ate. Cute nga na tawagan nyo eh. Ay, Babsi, uwi ka na. Nag-shave ako. I'm not kidding. Mag-asawa kayo. Diba, the world is yours to explore. Uwi ka na, diba? Nilubog ko sa ligo, sinigang, kainin mo lahat. Hindi ako mag-asawa kayong dalawa. For crying out loud, ate. If there is someone who knows, diba, this guy's weakness, sino ba? Di ikaw? Pero hindi wala ka, di ba? Medyo you wrestle with the idea. Ano ba yan, Ning? Alam mo, ganito, Jessa. Aminin natin, ma-pride kang tao. Nararamdaman ko yan sa'yo. Alright? Yes. Tama ako mali? Tama. Kasi kanina ko, Chico, yung pagkakasabi niya ng ako na nag-reach out big deal sa kanya. Ano kung ikaw nag-reach out? Sawa mo naman, may namatay ba? Pag nag-reach out ka, wala naman eh. Alam naman natin, kung tonight, nag-tricycle ka, pinuntahan mo siya, magbati kayo eh. Tama mali? Ay kasi ang Lakasan mo. ang pinopoint ko kasi doon, yung time naman na to, ako naman yung nasaktan. Yun naman yung issue naman kasi dito, yung nangyari about that night. Ate, alright. It does not matter, di ba, who is at fault right now. But there's one goal. The goal is to fix it. Yun na, actually, yun talaga yung purpose ko. Gusto ko na kasi gusto ko pag magkakaaway kami, ayaw ko nang pahabain. O, di pupunta ka na sa kanya. Ganito, turuan kita, ate, ha? Nasaktan ka, di ba? Nasuntok ka, nabalibag ka, nasakal ka, ano ba? Tama? Sampal, di ba? Gusto mong gumante. Seryoso, gusto mong gumante. Oo. Pauwiin mo, hubaran mo damit. Pag medyo ando na, sapakin mo. Gantihan mo. Hindi, mga panggasorya, yung mag-asawa, may mag-asawa ba sa buhat? Wala na. Alam nyo to. Ang mga mag-asawa, they have weird ways of trying to make up. Tama. Lahat na magjowa, meron silang weird na paraan. May kilala ako magjowa para magbati kakain together. As in food trip buffet.
That's their way of trying to settle things up. Kay Chico. Meron akong mag-asawa, they make love in the car. Like, doon sila, that's the only place to do it for them. Magbabati sila. May kilala akong mag-asawa na pag nagbati sila, magiinom together. Di ba? It does not matter kung sino nagkamali. Doon nila pag-uusapan. Now tell me, Jessa, what's your common ground? Kain. Oh, ayayin mo kumain. Tapos mag-uusap kayong dalawa pag kumakain. Lahat ng mag-asawa mo, lahat ng mag-jowa, you will always have your common ground. Kasi kung wala, maghiwalay na kayo. Wala kayong common ground, bakit pa kayo mag-jowa? Kain, anong putahe? Ang bawat isa? Paborito niya kasi mga isda, fish, seafood. Oh, Tilapia. Pwede. taho. Diba? Seafood. Yun ang favorite ko. So, Jessa, real talk ha? Kung tonight nag-taxi ka, nagpunta ka sa kanya, bati na kayo, di ba? Oo. Pati yung pagawin. Wala siya sa bahay eh. Buntahan mo, lambingin mo. Di ba? Kung ang magiging usapan natin, ako yung nasaktan eh. Di mag-pray tayo na tumawag si kuya sa amin, tapos namin siya. Hindi, kakausap namin eh. Nag-PM siya ngayon, narinig ko, nag-twing, gumanon yung phone mo. Sino yan? Wala. Yung mga tao eh. Siya yan? Hindi. Sino? Wala lang, kaibigan ko lang. Lalaki o babae? Babae, tinatanong kung may kasama daw ako dito sa bahay kasi nga nag-worry sila, mag-isa lang ako dito, ilang araw na. Sabi mo kausap mo yung dalawang cute na DJs. Ano? Okay, next topic. Nabingi siya sa part na yun, brother. Bullshit ako dun. Punta mo na siya, bati na kayo. May gusto pa akong itanong, may mga worries pa ako, pero gusto ko nang tanggalin yung lahat ng worries. Sige, ma'am, pwede ba lakasan mo po? Dikit mo sa labi. Sabi ko, meron akong mga worries. Ano po yun, ma'am? Pero dahil nga sa sinabi mo, sige, hindi na lang. Ano muna yun? Baka kasi valid. Yung mga worries ko, baka maulit. Sige, mag-exert ako ng effort. I can do that. Sa totoo lang, we can never predict the future. Kasi pag sinabi, paano pag naulit? Kasi sasagutin lang kita na paano pag hindi? Yun na nga eh. Pareho lang ka ng hula, di ba? So, your guess is as good as mine. So, huwag natin pag-usapan yung mga bagay na hindi nangyari. Gets mo? Okay? Pero pag naulit, sagutin ko lang, hindi, hiwalayan mo na, pakulong mo. Paano pag mas malala, di ba? Okay, pakulong mo nga. Pero kaya nga natin mag-usap kayo eh. Kasi it's the perfect moment to tell each other, wag mo na ulitin ha. Diba kasi may nagawa siya, diba? And you will ask him, wag mo na ulitin, tama? I'm sure, at the same time, he will ask you, wag mo na rin ulitin yung ginawa mo kasi kaya ako nagawa ito. Ganun yan eh, tama mali? O di hindi mauulit. Ay, Papa Jackson, sana ganun lang kadali sana. Actually, wala namang madali talaga, Nag-e-expect ba tayo na may mga bagay na may problema na mag-asawa, madali lang solusyon? Meron, kay Chico. Yung pag-iwan niya sa'yo. Sa bagay, ganun lang kadali yun. Oo, di ba? Ginanong ka lang. Pero actually, nag-effort ako, pero ayaw na niya talaga. Oo. Ang hirap. Oo, pero di ba, Ate Jessa, wag tayo mag-expect na madali ang bagay. Walang ganon, hindi nag-exist yun. Gusto mo ba? Di ba, parang ang hirap kasi sa atin pagka gusto natin laging madali lang ang lahat sa buhay, pag laging convenient lang. Siyempre, mag-effort ka nga eh. It's always easier said than done. Tama ka. Sabi mo nga kanina, di ba? Ang dali-dali kasing sabihin eh. Mas madali talagang isipin yun. Mas madaling sabihin din. Mahirap talagang gawin. Pero, mahal mo yan, di ba? Kung mahal mo yan, asawa mo yan eh. Dapat willing kang gawin. Kung kami yung asawa niyan, hindi ginawa na namin kahapon pa. Hindi naman kami yung asawa eh. Oo. Baka maging kami, Chico. Kaya lang hindi naman kasi kami. Ate ganito, Jessa, Chico, tinan mo kung mag-agree ka dito. Halimbawa ha,
Ano ba kami ni Kechiko, we are stupid enough to tell you na hiwalayan mo na. Halimbawa lang, ha? Tapos naghiwalay kayo. Tapos nag-asawa ka ulit. Subukan mo yung bagong asawa mo, umuwi nila sindurin mo sa mukha, susundukin ka ulit. Pero ikaw, Papa Jackson, Bakit ako? tatanungin kita, Oh, nasabihan mo na ba kahit minsan yung asawa mo ng mga bad words? wala na po siya eh. Wag na, iba na lang po example, si Kuya Far na lang. Meron bang volunteer dyan? Oh? Bakit ako eh? Kasi yun lang din naman yung sa akin. Ma'am, Jessa, you know, ganito. Every relationship has a culture. Lahat ng relasyon may kultura. Alright? Kung ang kultura ninyo, di ba, nagmumurahan kayo, it becomes a way of life. Okay, disclaimer, I am not saying tama. It becomes a culture. Now, how does it become a culture kay Chico? Nagiging kultura yan kasi may pumayag. Merong hindi gumawa ng paraan para tumigil. It becomes a way of life. Tama? At nagiging paulit-ulit. Okay. So, ate, bakit pa siya umuwi lagi na madaling araw? Bakit naging kultura yan? Because, to him, okay ka lang. Correct. Di ba? Kultura niya yan eh. Na ang gagawin na lang niya para hindi ka bad trip pagdadala ng balot. Penoy. Tama? Okay, isaw sa kanto. That's the culture. Bakit ba naging kultura? Kasi ate, nobody said nothing. Wala nagsabi sa kanya, di ba, enough for him to understand that it's not supposed to be your way of life. Kaya ang pahin namin sa'yo, pag naayos ito, you change the culture. Bagbago yung may kultura ng relasyon. May kilala kang magjowa, marami magjowa kaya Chico na kanya-kanyang kultura, di ba? When they're mad, di ba? When they're going through something, they pray together. That's a culture. It's a way of their relationship. Ay, napapahinga ako ng malalim. Baho nga eh. Sige, ano pa yung, kasi tama nga, baka sabi ni Papa Jackson, baka valid naman talaga din yung mga worries mo, yung mga kung ano man yung hesitations mo. Bukod doon, meron pa ba? I think kasalanan ko nga kasi pinayagan ko eh. Pinayagan ko na nagawin niya yon. Siguro nga nasanay siya. Nasanay. Hindi mo pinayagan, pero ate, it becomes acceptable norm eh. Di ba, Chico, di ba? Naging acceptable norm eh. Yung mga mag-joke kaya Chico na ano. Hindi yung sa pinayagan mo na lang eh. More of, wala ka kasing ginawa para matigil. Ang galing mo dun sa part na yun. Magkaibang bagay kasi yun eh. Oh. Pinayagan mo na lang. Grabe. Wala ka lang care. No? Keber. Hindi kasi rin ako, yan pang sinasabi niya sa akin. Hindi ako sumasama sa kanila. Kasi minsan talaga naman nag-aaya siya. Kaso ako, ayaw ko kasi ng mga ganyang lakad eh. Yun isa pa din yun. Siguro kailangan ko din gawin, minsan makibanding siguro sa kanila. Hindi mo kailangan yun. Kasi yun din minsan ang sinasabi niya sa akin eh. Minsan, dapat pag inaaya kita sana, sumama ka din. Oy, sige. Hindi mo talaga. Di sige. Siguro, never mo pa siya napagbigyan dyan sa bagay na yan, no? Pinagbibigyan ko siya, pero honestly, ayaw mo, hindi mo lang talaga treat. oo, hindi ko feel it. Yung sumasama ko, pero papilit. Siguro nararamdaman niya. Nararamdaman niya. Well, at least nag-effort ka naman, di ba? Pero ayoko nung kaya Chico, ayoko nung kasamang buwisit. At least, Oo, pero kaya hindi. nga, diba? Kaya Sino nga, ba naman pero mag-isip? okay lang na, tama nga, wag ka na nga lang sumama kasi sinubukan mo na at hindi mo nagustuhan eh, di ba? Uy, natawag siya. Anong gagawin ko? Sagutin mo, makikinig kami. Dali, game. Sige, sige. Okay, may kita Chico. Give ingay. Hello. Ano ako magtawag yan? Okay lang. Sa'yo, Saan ka? miss mo na siya. Ang ginagawa mo? Sabi mo, miss mo na siya. May kausap lang. Saan ka? Pauwi ka na ba? Ikaw pa ako pasay ka. Nakikinig ka ng radio? Radio. Kasi parang may naririnig ako sa background mo eh. Wala, bakit naka-bluetooth ako eh? Oh. Uwi ka na. Nagugutom kasi ako. Sige na, pauwi na ako. Dito? Sige ka dyan sa bahay ah. Ano?
Kakain tayo? Oo, sa Villarica. Anong gagawin doon? Muna tayo. Doon muna tayo? Eh, paano dito? May ano ako bukas. Meron akong... Sige. Nay, Ha? may ano? Meron kasi akong appointment bukas eh. Saan? May meeting ako. Saan? Pero sige, hapon pa naman yun eh. Meeting ng ano? Hindi, may ka-meeting lang ako. Meron lang akong ano. Anong meeting? Ba't tayo masabihin? Eh, alam mo naman, business. Networking. Business saan? Hindi, meron lang kasi akong bagong inano. Mamaya, sunduin mo ba ako? Oo. Hmm. Villarica muna tayo. Bakit doon? Ayos ba? Inayos mo ba yung bahay doon? Pumayag ka na, huwag ka nang makulit. Inayos mo, malinis ba? Sino ba tao dyan? Ha? Sino tao dyan? Wala si Mama? Wala, mag-isa lang ako. Ang ginawa mo magagawin? Wala akong ginawang mag-apo. Sabi mo, in-imagine ka. Imagine ka. Ibigat ba dyan? Ha? Ibigat? Ano na? Ibigat pa dyan? Oo, bumili ako kanina. Sabi mo, pala, ito kain mo na. Di, Sabi mo, may pala, ito kain mo na. ba't hindi ka na, makinig ka, di ba favorite mo si ano? Makinig ka doon sa Energy. Bakit? Basta makinig ka lang. Maglambing ka na, nag-shave ka. Ang totoo eh, Hindi, try mo lang, tanggalin mo lang, makinig ka lang doon sa Energy. Sige na. Di ba favorite mo naman si Ikaw, Papa number Jack? 1 na sila. Sabi mo, bakit? Basta makinig ka lang, sige na. ang lambing, no? Parang may kinamot siya doon. Sabi mo pag, na. Di ba, ako na sa Bluetooth yung radyo, mag-off tayo eh. Paano? Nakalimutin ko na naman ulit. Ay, hindi mo siya pwedeng i-tune in sa radio? Oo. Ang sayang. Sabi mo, on air ako ngayon, dali. On air ako ngayon kay Papa Jackson. Dali. No? Oo nga. Hindi. Pagkausap na kami ni Papa Jackson ngayon, tsaka ni Kuya Chico, si Babsi. Sabi mo pag nakaano ka na, ano ba ingay? O, DJ na rin siya. Kasi ibig sabihin binuksan yung radyo. Oo nga. Ano? Binuksan na nakikinig na, nag-feedback na eh. Oo, ito na nga. Yes! Anong pangalan ni Mister? Oy, Babsi! Naseramunan ko na to. Uy, ano daw, may pasahero daw siya. Pero kung naulit yung ginawa mo, kundi hahalikan ka sa may ano, kaliwang ano. Ma, Jessa. Ngayon, ang gusto namin marinig, ano ang pangako mo kay Mister? Ano? You know, again to, ano, he will apologize soon enough to you. I'm sure he will take time. Sa tono ng pag-uusap niya, malambing ang Mister mo. Alright? Sorry ako lalaki ako kay Chico. Diba, mabasa mo sa galawan eh. But nonetheless, ate, maliwanag na mali ang ginawa niya. I'm sure someday, diba, darating yung panahon na kumbaga magagawa rin niyang maabswelto sa ginawa niyang kasalanan. But right now, what we're interested at is, ano ang promise mo sa kanya? Anong commitment mo? Lakasan mo. Nakikinig yung mga pasahero. Speak louder. I will spend more time with him. Tapos I will try to learn how to cook. Sabi mo sa kanya, Babsi. Kasama na ako pag inaaya mo ko. Tsaka, sabi ni Papa Jack, ipagluto daw kita kahit sobrang asim Papa ng Jackson? nilaga. Papa Jackson. Maasim yung nilaga. Hindi nga marunong Uy. Nandiyan pa ba siya? Oo. Hoy, kinilig! Ate! Alam mo ba, ang galing Papa Jackson si Ate Jessa. Nung tumawag si Kuya, nagbago bigla, di ba? Parang may switch. Kunyari lang na ayaw na niya. At ito yung kanina pa namin hinahanap. Kaya mo naman pala. Ganyan ka naman pala, di ba?
Kasi kanina parang you sound like, di ba, ang taas nung ego mo din, di ba? Pero kaya mo naman pala eh. Kaya mo naman pala maglambing, kaya mo naman palang, kahit paano, di ba, ibababawi sarili mo, di ba? At yun yung importante kasi, di ba? Yung willingness to change, something para may magbago. And I believe, tama nga, ngayon naniniwala ako, Papa Jackson, na mababalikan sila. Oo. Magabalikan. Sa media ka nga sila mamaya. Kanina medyo doubtful pa ako, pero ngayon, okay, sige, tama nga, magbabalikan ito. At saka, Mag-make love sila sa pedicab mamaya. grabe. At least, diba, ang ganda nung ang ganda nung yung mga sinabi mo. Diba? It takes so much courage para gawin tong bagay na to eh. Tapos naririnig ka pa ng mga tao hindi mo naman kilala. Diba? At alam ko, nararamdaman namin, ito talaga galing sa puso at panindigan mo na lang, Ate Jessa. Diba? Carry yan. Pack na pack yan. No? At least, di ba, nagbigay kasi ako ng sign kasi buong araw hindi talaga ako nagparamdam, hindi rin siya nagparamdam. Sabi ko, pag hindi siya tumawag ngayong araw na to hanggang bukas na magising ako, wala na. Tumawag. Oo. Kasi talaga, nahirapan ako mag-decide so humihingi na lang ako ng sign. Yung mga humingi po ng sign mga siraulo po kayo Matatangahan ako sa inyo para lang alam nyo. Pero alam mo yung mga signs na yan, kahit naman mag-exist yan, wala naman din yung magagawa kung wala ka tayong gagawin, di ba? Kung wala kang willingness na mag-effort at mahirapan para maayos yung problema, ala din yung mga sign na yun. Naniwala sa mga sign. Pero di ba, huwag ka mag-alala, Ate Jessa, ako, kung kanina medyo hindi ako, kung medyo hindi ako naniniwala na kaya mong mag-effort, kaya mong magbago, ngayon, hindi na. Alam ko na. Mas nakilala ka na namin. Meron ka palang ganyang side. Kasi kanina, di ba, parang feeling ko kausap ka namin, pero gusto mo iparamdam na you have a very strong personality and all, di ba, na ayaw mo na talaga. Pero kabaliktaran niya ng naramdaman namin ngayon nung nagma-message ka na sa kanya, di ba? You want him really bad. At mag-a-adjust ka, di ba? Mag-e-effort ka. Because you have that willingness, then wala na. I guess wala nang problema ngayon. Kayo na ulit. Ibalikan na kayo. Congratulations, Ate Jessa. For me, it's a yes. Bye. Jessa! Sige na, mag-shower ka na dun. Di wala ka lang biro, makikita kayo Jessa, staying in love, staying together is hard work. Kung mag-message ka daw sa asawa ko, makinig pa siya. You have to have, makinig ka. Di ba kayong dalawa, okay, mga Babsy? Falling in love, staying together is hard work. You have to be willing to put in the extra juice, extra labor, extra mile, di ba? May chiko sa... Correct. Di ba? You are supposed to be willing to go the extra mile. Correct. Kasi pag hindi mo gusto yan, pag hindi ka willing, ate, walang mangyayari. Love can make a lot of promises. Love can make us, can come up with a lot of good promises, ate. But good promises does not really matter, or do not really matter. Diba? What matters the most is what do you do kapag dumating yung panahon that you have all the reasons to live and yet you choose to stay. Alam mo, ate, yung sinasabi ko na pag gumising ako bukas, kaya wala na talaga, wag mo na ulitin yan ng katangahan yan, ha? Ganun lang ba katumbas ng 8 taon nyo, sign? Sampalin kaya kita. Sign? Wow, matutublihan ako. You've been together, ate, for 8 years and then i-depende mo sa sign? Anong kagagahan meron ka? Sabi ko na, natangahan ako sa mga sign na yan. Diba, look at the past 8 years. Diba, you've been through ups and down. Yeah. Ito may tanong ko sa'yo, ate. Sa nakalipas na 8 taon, were you able to give your husband your best version? Oo. Totoo? Hindi ka nakapagluto ng madalas eh. Best version mo yan? Is that all that you can do? Because if you tell us na yan na yung best version mo, you stop doing anything more. So, di ba maliwanag, you can still do more, di ba? You try to do more. Alright? Tansya ka na, ha? So, mamaya pag-uwi niya, sampalin mo na isa, tapos salikan mo sa kwan. Nakikinig pa siya. Sir, Babsi, papagantihin mo na. Tapos mag-kiss na kayo.
Tapos punta kayo sa Villarica, tapos mga pedicab na nakapark doon, narentahan ko na yun para sa inyo yun. Pwede ka... Kailangan i-mention yung pangalan ng Nang? sa'yo. Sinabi ko. kayo nagsabi. Narinig ko lang Villarica. Kala ko nga pawn shop. Mahal mo siya? Oo naman. Pakisabi naman, oh. Si Babsi. Kamal-kamal. Anong kamal-kamal? Eh, di ba sabi mo, meron tayong sariling culture kung paano natin pinaparamdam yung pagmamahal yun kasi naman pala ikaw Oo. Si Papa Jackson, sinasabihan ko nga to Huwag ka mag-alala, no? Sorry. Sabihan ko to lalo. Basta ganun, kamal-kamal, yakap-yakap, ayun na yun. Ay, alam mo yung kamal-kamal. Ano yan? Medyo naughty yan sa kanila. Hindi naughty yun. O, di sa kami lang ni kay Chico, Okay nagkakamal. lang, oo. Kamal-kamal daw sa kamalig daw sila mag... Anyways, Jessa, thank you for calling the show. Oo nga. Thank you rin Congrats, Ate Jessa, ha? Sige na. Nood na kayo ng Infinity Wars, ha? Ayaw ko. Sumabay sila ka nag-Infinity Wars sila eh. Sa barangay nga lang nangyari. Salamat sa pagtawag. Thank you sa inyong dalawa. ha. Bye-bye. It was nice talking to you. Bye. Salamat po. Oo. Diba, no? Isa na naman babae na sermon ako kay Chico. Pero nakakatuwa lang yung mga nangyari, di ba? Oo, di ba? Kasi kanina talaga, siguro ba to si ate? May mga ganyan no? Antikas ka usap. Pero, Sinakuha mo na yun. oo. Ayoko na, sabi ko, suko na ako, ayoko na. Pero, tumawag. Tumawag si kuya, tapos biglang lumabas yung other side niya na, lalalalala, ito ko. Kala ko ba ayaw mo na? Diba talaga? Tsaka si kuya yung pagkakahilaw niya na parang wala nangyari. Tsaka alam mo, tama ka, no? Kasi, probably may mga nagdi-disagree na, sabi ni Papa Jackson, sweet daw eh. Matapang lang talaga yung dating. Diba? Medyo brusque lang talaga yung dating. Pero, if you come to think of it, yung mga tinatanong niya, di ba, kumain ka na ba? Diba? Sino kasama mo dyan, nagnawa maghapon. Medyo iba lang ng paraan niya, pero... He is interested, sweet, di ba? Sa ano nangyari sa maghapon Correct. mo. At ikaw, uwi na yung pinsan ko si Kathleen, no? Uwi na? Ingat! Di ba, totoo naman eh. Ako, wala. Basta, tama yun, Nino. Tama ka dun sa sinabi mo yung mga sign. Kasi syempre, marami ang matatama. Marami mga ganyan eh. At kadalasan sila ate mong girl yan. Humihingi ng sign. Ba't ka kailangan humingi ng sign kung pwede ka namang may gawin, di ba? Kung pwede ka namang mag-effort na lang kaysa mag-antay sa sign. Ano kung di dumating yung sign? Ikaw ang mag-sign yun. Pag hindi umulan, hindi na ako bate. Ganun pa naman yung mga sign na yan. No? Yung talaga ba? Summer eh. Pangkatangahan. Ako never ako niwala sa mga sign. Sorry mga pangga. Di ba? Nang tatangahan ako sa mga ganyan. Hindi, Sign mo. siguro, pwedeng nangyari na humingi ka ng sign, but then, nag-effort ka. Yun yun. Diba? Nag-effort ka. Baka mo Kaya nag-effort. naging okay. Siguro dahil nagkataon, yung sign ay lumabas, nangyari, nagkaroon ka ng lakas ng loob na nabuhayan ka na, ay, ito rin yung sign. So gagawin ko to. O, edi naging okay kayo. Pero try mo magkaroon ng sign, tapos wala ka namang ginawa. Kung meron ka kailangan gawin, wala rin yan. Ganga rin yan. Sign. Sign. Diba? Kaya ako naniniwala ko ang pinakamagandang sign ay yung willingness mo talaga na kumilos. Kasi yan yung mahirap eh. Diba? Yun yung sign. Wala. Minsan kasi nakakatamad talaga kumilos. Ano naman yan, bro? Lalo na kung effort ka lang ng effort, lalo naman, di ba? Yes! Sorry na. Ako talaga yung huguterong DJ, hindi talaga si Jimbo yan. Ako talaga yan. Ay nako. Pero nakakatuwa lang, at least no, alam nating may maaayos na love story ngayon. May naayos na actually. Ang isa pala Naayos. naman medyo ko nararamdaman ko okay sila eh. Oh, wala ako, to be honest, yung una pa lang sabi ko, ay nako. Siguro kung hindi ko lang narinig. Alam mo kung bakit? I'm sure a lot of girls would agree. Ang babae kasi papigil sila eh. Yung mga tipong ayoko na, they don't really mean that. And kayo mga lalaki, matuto kayo magbasa between the lines ha. When girls say, di ba, say ayoko na. Ang madalas Totoo ang ba? kahulugan yan, pilitin mo ako, pigilan mo ako. Ganun eh. Sige, mag-apply mo na ng Gayon, kanta. gayon. Oo. Sige. Pangga, we are number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.